May, paano niyo po nakayanan yung mga paghihirap na napagdaanan niyo? Ano lang yan, yung tibay at determinasyon. Actually, siguro kung hindi ko nakilala yung Diyos, hindi ko siguro nakayanan kasi tuloy-tuloy kasi yung yung pagsubok. Tapos yung isang nagpalakas na loob sa akin, yung natira ko pang anak. Nung araw, kasi nag-migrate kami papunta dito sa Pilipinas. Nung galing kasi kami abroad. Sa Pilipinas, pag uwi dito, medyo iba yung klima dito, tapos madumi. No? Yung kapatid ko, siguro dahil napakabata pa niya, hindi siya masyadong naka-adapt. Nagkaroon siya ng una natigdas siya. After nung tigdas, then na-hospital siya. Nag-complicate yung tigdas niya. Ang ultimately ikinamatay niya is, sabi dun sa sa autopsy niya is bronchopneumonia. Yun. Pero napakaraming komplikasyon na nangyari. Daya mo dun no? Iniwanan mo kami ni Lauren Sabi mo, sabay-sabay tayo gagraduate Ano mahirap sa'yo Umalis ka na natin, umalis ka na. Sabi ni Papa niya, gagawin natin lahat para matago yung pamilya natin. Si Lauren naman, siya, 3 years old pa lang siya, diabetic na siya. Insulin dependent, type A diabetes yata yung kung hindi ako nagkakamali. Ang kailangan niya lang is mag-diet and then mag-take ng insulin araw-araw, mag-exercise. Kapag ganun yung gagawin niya, susustain niya yung buhay niya. Yung tatay ko, na-stroke naman. So, na-hospital din yung tatay ko. Ilang buwan, hindi ko maalala kung ilang buwan yung tatay ko sa hospital. 3 months, 4 months, mga around ganun. So, ang ginagawa nung nanay ko, since kailangan ng pambayad sa ospital at kailangan din ng kasi nag-aaral ako ng high school, kailangan ng pambaon sa akin. Ang ginagawa niya, sa umaga nagbobote siya, tapos sa tanghali pagka kain, uwi lang siya para magluto sa bahay. So, yung isa kong tiyuhin, since kailangan naming mabuhay, nag-isip sila na naman na another na negosyo. Nagtayo ng bigasan tsaka tindahan. Nung araw na itatayo yun, kami inutusan nila yung tatay ko na humakot ng marine plywood para dun sa tindahan na yun. So, mga around May yun sinamahan ko yung tatay ko. Ang ginawa namin, binili namin yung marine plywood, 10 piraso yun So, may imagine nyo kung gaano kabigat yung mga plywood na yan. Nung kinagabihan, inatake ng stroke yung tatay ko. Sinugod namin siya ng PGH.
dumating kami ng mga alauna. Yung nanay ko kasi umalis siya para kumuha ng mga nang ibabayad dun sa PGH. Naiwan ako dun. Kaya lang, nung bandang umaga na, talagang hindi na kaya ng tatay ko. Nawala na rin siya. Sa burol, nagluluksa kami. Pero minsan, di ko nakitang umiyak yung nanay ko dun sa, kahit nung nasa ospital, kahit nung burol na, kahit nung libing. Si Lauren naman, dahil alam mo na, bata or teenager, dumadating sa point na malakas kang kumain, kaya yung mga hobbies mo minsan hindi na nag-i-include ng mga physical activities like mga computer games, ganun. Dumating yung panahon na there are times na yung kapatid ko, inatake siya ng diabetes niya. Naglo-low blood o kaya nag-high blood. So, sinusugod siya sa ospital. May, mahal na mahal kita. Bye. Louie. Anak? Lauren? Anak, gumising ka! Huwag ka naman ganyan, oh! Anak! Anak, Dok! Tulungan niyo po ako! Anak! Hindi, bumangon ka! Bay! Ano nangyari, Bay? Loran! Loran! Tulungan ako dyan, Tol! Tol! Marami mo tayong pangarap na tutuparin, Tol! Loran! Loran! After na mawala ni Lauren, kasi, yung nanay ko may habit siya na gusto niya makamove on agad ng mabilis. Lalo, syempre pag may nakikita kang mga bagay na ginagamit halimbawa ng tao, kaya lugar na pinupuntahan nyo, maalala mo yung matatamis na nyo, pinagsamahan nyo, dahil syempre malulungkot ka nga. Kaya yung nanay ko nag-decide na pumunta ng Negros. Negros! Invite kasi siya doon nung pinsan niya. So, doon siya tumira. Nagkataon naman na yung hanap buhay nila doon is karinderya. So, naging helper siya ng karinderya. Sa panahon ngayon, yung mama ko, malayong-malayo na yung ginagawa niya ngayon sa ginagawa niya dati. Actually, marami tayong aral na mapupulot sa mga nanay natin. Kasi mula nung maliit tayo, sino ba yung tinatakbuhan natin kapag may problema tayo? Laging mama, di ba? So, ang aral na makukuha ko lang sa nanay ko, sa haba ng nangyari sa buhay namin, mga trahedya, mga masasaya at mga malulungkot na mga experiences, ay yung kahit gaano kalaki yung problema mo, kaya nating lagpasan yun. Walang problema na ibibigay ang pagkakataon sa atin na hindi natin kayang lagpasan. Talagang matibay ako kasi kahit trabaho ng lalaki, ginagawa ko yun. Tapos, hindi porket tayo babae, magiging weak pagdating sa paghanap buhay, sa pagpapakain sa mga anak, pagpapaaral. Kailangan natin yun magiging strong. Keep on fighting. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Don't stop dreaming. Tapos nyo lang sa buhay na may goal tayong kailangan abutin. Huwag natin isipin yung para lang sa sarili natin. Kailangan isipin natin yung mga natitira pa natin mga mahal sa buhay.